Ganito talaga pag may mekaniko. Ito naman mekaniko eh. Camera woman ka lang, huwag ka nang ano. Hindi ka naman nga mekaniko, di ba? Mekaniko ako. Tanggal na. Kala ko networker ka lang. Kasi mga kapatid, alas 5 na. Yung mga tao ko, pag alas 5, Out na. hindi, alas 5 na sila. Ayan. Sabi ko nga eh, yung may-ari, palagi nag-overtime. Pero yung mga mekaniko, pagdating ng alas 5, tatanggalin natin yung tornilyo kasi pwedeng mawala ito kapag ito'y ipinatong mo na lamang sa isang lugar. Kaya minsan pag binubuo na, naku kung saan saan hinahanap yung mga tornilyo. Bibili ako ng lagayan yun. Bibili ko muna dyan. At itong tornilyo na to, ay ilalagay ko dito. Yan. Kasi ako naman ay magte-test lang. At hahanapin ko yung map sensor nito. Ito po ay naglo-low power. Kapag kapaakyat, parang nabibilaukan. Kaya ngayon, nahanapin ko yung map sensor. Yung MAF naman, nandoon, lilinisin natin yan. At saka natin itetest. Pero siyempre, i-scan ko muna to kung ano pa yung ibang mga problema. I-scan muna natin para malaman natin kung may mga issues, kung may mga fault codes. Pero ito, generally, ang gagawin dito ay magki-cleaning talaga tayo ng manifold. Kasi po mga kapatid, yung map sensor, ang buga nung hangin na nanggagaling dito sa manifold, yun ay patulak sa map sensor. Kaya kung maruming-marumi ang inyong manifold at may mga madudurog na carbon doon at pumasok doon sa map sensor, yan ang isang magiging problema. Pero siyempre, tignan muna natin kung maganda yung kanyang reading, no? Doon sa ating gagawing pag-scan. In-scan natin siya, yung system scan. So, wala naman tayong nakitang problema. So, puntahan ngayon natin dito sa kanyang engine. Ayan, wala pong nakitang problema. No diagnostic trouble code. So, yun yung DTC na tinatawag. So, exit tayo. Ang gawin ngayon natin ay pumunta tayo dun sa data stream. Ayan. Ito yung madalas natin ginagawa. At tignan natin lahat. Naku, dami nito, 154. Tignan natin lahat kung ano rito yung makakaroon ng abnormalities na mga reading. I-start ko ang engine. Ayan. Start ko na po ang engine. Saka ako ngayon mag-okay. So ayan yung mga reading natin. So ang isang unang-unang titignan ko dito ay yung doon sa map, no, sa MAP. Sobrang itim ng usok at naglo-low power to kapag paakyat. At dito sa kanyang barometric pressure niya, halos hindi gumagalaw, no, 98.46. Hindi siya halos gumagalaw, yan lang 98.9. Dapat may galaw yan eh, dapat may pagbabago yan dahil nga yung pressure na yon, yun yung absolute pressure na nasusukat nitong barometric pressure na yan. So, kadalasan yung baro at yung map magkasama. So, wala siyang pagbabago, nandun lang sa 98.46. Parang ang lumalabas doon, kulang yung hangin at sobra naman sa fuel, no? So, kung kulang yung hangin at sobra sa fuel, ang resulta usok na maitim. 'Yon, isa 'yon. Ngayon, dahil sa ito ay tumakbo na ng 46,628. Batang-bata pa pero mukhang maduming-madumi na yung kanyang manifold. Kaya ganyan din ang epekto. Maglilinis tayo ng manifold, maglilinis tayo ng EGR. So dito 98.9, hindi na siya tumataas ng 99. Ibig sabihin, baka barado yung nito, yung barometric pressure na yan. Kasi hindi siya nakakasagap. Kaya yung signal ay nagkakaroon ng problema. Okay. Labas na ako dito. Would you like to end your diagnostic? Okay, ayan, pakinggan. Ang sabi, baka daw po makalimutan ko itong baka daw po kasi makalimutan to. Kasi ito po ay naka-Bluetooth. So hindi mo makakalimutan dahil
sasabihin sa iyo mismo ng scanner. Ngayon, papatayin ko na po ang ating engine at ipapakita ko po sa inyo yung pong map na hinahanap natin. May nakita kasi akong isang issue dito. Ito, kaya bang abutin ng camera? Ayan o, basang-basa ng langis tong area na to. Ayan, dito po sa Estrada. Modelo po itong Estrada na to. Kita ba yung basang-basa ng langis? Ayan po oh. Nakita nyo yung video kanina, sobrang itim ng usok. Ang sinasabi ko doon, kulang sa hangin na pumapasok. Pero pag idinidiin mo na kasi yung accelerator, syempre marami ng buga ng diesel yun na ikinukuman ng ating computer papunta doon sa injector. Kaso, bakit kulang sa hangin, yung absolute pressure? Doon kasi sa normal na pressure lang, yung atmospheric pressure, okay pa siya, wala pa siyang usok. Pero may nakita ako dito. Ron, nakita mo ba yan, oh? Ayan. Glenn, halika rito, Glenn. Ayan, yung langis na yan, oh, basang-basa, oh. Ayan, kita mo, oh. Sige, kamayin mo nga, Ron. Oh. Ayan, pakita mo, oh. Dito lang sa cover ng baterya, tignan mo, ayan, oh. Ayan. Sige, baba mo pa kamay mo, baba mo pa. Ayan. Oh. Para sa isang modelong-modelo, napaka sariwang-sariwa pa nung kanyang engine, hindi ka dapat magduda na may problema talaga dito sa makina. Pero dahil sa sumilip tayo rito at nakita ko na basang-basa ng langis dito. Ayan. Hanggang doon, no? Glenn, kaya susukan mo rito. Ayun. Ayun. Ayan. Kita, yung langis, no? Carbon na may langis. Carbon. Okay, tutong mo sa akin ang camera. Makinig ka Ron, ha? Itong si Ron, certified kapatid to eh. Ngayon, ang may-ari po nito ay si Sir Enrico Caruncio. Iniwan niya kanina itong unit na ito at sabi nga po niya kapag paakyat daw, para daw biglang nawawalan ng power, tapos babalik na naman biglang mawawalan ng power. So sabi ko, possible po marumi ang inyong intake manifold or yung inyong EGR. Ngayon, tinesting natin, nakita nyo naman masyadong mausok at ang aking findings, kulang yung hangin. Okay, kumuha ka ng gis na lyabe. Kumuha ka, utusan natin si Ron. Ngayon mga kapatid, ito po. Kahit kung kayo po ay nakapunta na dito sa shop, kapag po may problema ang mga sasakyan na dinadala dito at na-diagnose ko na, talagang sinasabi ko sa mga may-ari kung ano ay yung eksaktong sira. Kapag na-diagnose na po namin. At malalaman din talaga ng may-ari kung ano yung aming mga gagawin. Ngayon, si Sir Enrico Caruncio ay nakaalis na, nakauwi na siya, iniwan yung sasakyan, at hindi niya alam talaga kung ano yung mga dapat gawin. Ngayon mga kapatid, ito po. Nakita ko ang turbo hose nito ay nabiyak. Nawakwak yung turbo hose. Kaya po yung mga langis na ipinakita ko sa inyo kanina dito, Glenn, balikan mo to. Ron, hawakan mo yung turbo hose at biyak dito sa gilid. Tingnan mo. Tingnan mo yung turbo hose. Ayan, dito, ito. Dito. Ito, yun oh. Hawakan mo. Biyak! Biyak po. Yan. Mga kapatid, nandito sa vlog ko, ipapakita ko sa inyo na ang naging problema nito, kaya kinakapos ng hangin, papasok doon sa intake, no? Doon sa manifold ay dahil biyak yung turbo hose. So dito pa lang ay sumisingaw na yung boost ng turbo, yung hangin. Ang isang medyo medyo problematic, bakit sobrang dami ng langis na lumalabas? So, ibig sabihin, ito ay nagtatapon ng langis. Medyo malakas ang blow-by nito dahil basang-basa. O, Glenn, ulitin mo. Basang-basa ng langis. Yung area na yan. So, ngayon, nakita natin yung problema. Butas, yung turbo hose, tatanggalin ni Ron yan. Papakita namin sa inyo. Yung na-diagnose nating problema kanina, bakit umuusok, ito na po yun. Dahil nga, tumatapon yung boost. Kulang yung hangin na pumapasok, sobra naman yung fuel. Yung iba kasi kapag po ganyan, siyempre wala na yung may-ari, nakatalikod na, baka madagdagan yung ibang mga issues. Di ba? So ito, pinakita ko sa inyo sa vlog para yung may mga ganitong klaseng sasakyan, dahil bago pa ito, baka mangyari sa inyo, mga tambucho nyo or magkaroon ng usok yan, humina yung power. Ang una nyong titignan, yung nasisira, napupunit yung turbo hose. So dito, makakaasa kayo, pag iniwan nyo sa amin ang inyong sasakyan, walang magic.
lahat po ay sinasabi namin kung ano yung problema dahil hindi po tayo pwedeng gumawa ng mga ibang sira na wala naman po doon sa ating ginagawang sasakyan. So yan, hintayin nyo lang po at kakalasin po ni kapatid na Ron yung ating turbo hose. Mga kapatid, habang tinatanggal ni Ron, magsusukat ako ng langis kasi sobrang dami nung ibinubuga niya doon sa breather. Yung langis na nakikita natin na tumapon dito ay pwedeng ibinubuga sa breather. Tignan natin kung gaano karami yung langis. Wala na. Ito na lang oh. Kapatid, wala na. O yan na lang yung langis natin. Nasa dulo na lang. Ulitin ko Sir Enrico Caruncho, ito na lang po yung langis ng inyong Estrada. Tumatapon, bumubuga po dito sa inyong breather. Ulitin ko po Ulitin ko. Dahil wala po yung may-ari, kailangan po natin gawin to. Ayan po, bubunutin ko ulit yung dipstick. Wala po talaga, nandoon lang sa unang tuldok. Nandoon lang sa unang butas. So, delikado po ito. Kung ito'y mapapabayaan, mabuti na lamang at nadala nyo sa amin. So ito po ay tumakbo lamang ng 46,000. Pero bakit bumubuga siya ng langis? No? Nagtatapon siya ng langis. Ito po ay 4N14 na engine. Mga kapatid, maidagdag ko lang. Yung L300 na modelo na ginawa namin, 4N14 din po ang engine nun. At ang naging issue nun, natuyuan ng langis, nag-overheat, namintana yung connecting rod, nabutas yung kanyang block kasi nga aluminum ang block nun. So ito, muntik na to, malapit-lapit na kasi nga po yung langis niya nandoon na lang sa unang tuldok. Halos wala na talaga yon. Kanina pa tayo nakapatay. No? Dapat yan, bumaba na talaga yung langis. So, napakadelikado po nun. Ngayon, dahil sa nagtatapon siya ng oil, pwede talaga siyang masira. Ang block po nito ay alloy, aluminum. So, kailangan ma-diagnose talaga natin dahil hindi po ganun katibay yung engine na to. Hindi katulad ng mga 4D56 na cast iron, yung mga engine block. Ito po hindi. Yung intercooler nito dapat linisin. Kasi sa dami ng oil na nakita natin dito, tapos walang laman to, baka nandun lahat yung oil. So kailangan matanggal natin yung intercooler at mabomban din natin yon ng hangin para ilabas lahat yung oil. Ngayon, tanggalin to, itong battery, tanggalin yan para malinis din yung mga sumambulak na mga oil dito. Pag ito na palitan na ng hose at umusok doon sa tambucho ng puti, ibig sabihin malakas ang blow-by nito. Kaya po, i-correct muna natin lahat, lilinisin natin yung intercooler, lilinisin itong mga dumi dito, papalitan ng hose, at kapag umusok ng puti ito sa tambucho, nako, ito po ay talagang may problema ng makina. Ngayon, ito na mga kapatid, natanggal na. Parang sawa Parang sawa. Ayan biyak na po Ayan kitang-kita Ganyan po kami dito, lalo na ako po si Autorans, no? Ayaw na ayaw ko na nagdadagdag tayo ng sira. Di ba? Wala naman yung customer ayan Putok po talaga yung hose niya. Kaya yung boost tumatapon. So ito lang yung gagawin natin. Kaya lang, ang madadagdag na trabaho dito, punong-puno po ito ng oil Langis. Naku, napakadumi, ang tindi. Ano kaya air cleaner nito? Tingnan mo nga. Mga kapatid, ito, galing ito sa intercooler. Pero tignan nyo ang nakukuha ko, buhangin. Di ba? So, papasok to doon sa intake manifold. Kaya ito, maruming-marumi po talaga to. Kaya talaga ito, kailangan linisin ang intake manifold. Tignan nyo naman, talagang siguradong marami pang dumi ito doon sa intercooler ron. Kasi ang dami ko nakuha, Mga kapatid, huwag nyo pong pabayaan ang inyong mga sasakyan. Dahil yung isang L300 na nasiraan po ng makina, ang bili po niya sa makina ay inabot ng almost 300,000. Naging 250,000 lang yon dahil yung mga luma niyang pyesa ay itinrade in niya doon sa binilhan niya. Kasi pwede pa naman yung turbo doon, pwede yung mga intercooler, lahat ng mga pumps, lahat, pati yung cylinder head, pwede pa yon. Kaya medyo nakamura siya, nakadiscount siya ng 50,000 pesos. Pero kung pababayaan nyo po ang inyong mga sasakyan, katulad nito, yung proper maintenance, tulad nito ay nabiyak yung hose. No? Ito po, nakuha sa intercooler. Kamukha din ng isang Montero, no? Na ginawa natin. Ganito rin, modelo ng Montero.
O, yung mga nakamontero dyan, naka-estrada na ganitong modelo, ito po ang sakit niya. Madalas na nababaak, nabibiyak, napupunit, yung turbo hose. At ang matindi dito, tingnan mo mga nakakuha kong dumi. Diyan pa lang yan. What more sa loob ng intake manifold. Dito pa lang. Saan? Sa throttle. Na may ano. Ay, diyan. Naku, grabe to. Ako nakukuha. Mainit-init pa, oh. Oh. Mga kapatid, mainit-init pa yan. Oh. Baka po may mag-comments dyan, sabihin nyo, mag-gloves ka naman. Pasensya na po kayo, eh. Wala na tayo available na gloves, eh. Oh, diyan pa lang, sa bungad yan, oh. Oh. Kaya po ito ay napakaitim ng usok. So, ayan po yung problema. 46,000 kilometers ang tinakbo. So, ibig sabihin, yung mga nakaganitong modelo ng sasakyan, pa-cleaning nyo na yan. Pasok pa doon sa warranty na 100,000 kilometers, whichever comes first doon sa 3 years. Hindi ko lang alam kung ilang taon na to. Baka ito expired na yung kanyang warranty. Pero malamang hindi pa. Yun nga lang, hindi ito kasi nga ginagawa sa kasa. Kanina, nung iniscan ko to, yung barometric pressure niya hindi gumagalaw, mahina. Kasi nga, wala talagang absolute pressure na masukat yung ating sensor gawa nga nung sira itong hose. Kaya doon pa lang sa umpisa, kapag marunong po kayong mag-troubleshoot or marunong kayong gumamit ng inyong scanner or kung meron kayong mga scanner na nandyan at kayo naman po ay nagdi-DIY, kapag naka-experience kayo ng low power, pumunta na kayo doon sa data stream at hanapin nyo kagad yung manifold absolute pressure or yung barometric pressure. Or yung MAP din, hanapin nyo yung MAF, no? Yung Mass Airflow Sensor. Kapag hindi gumagana yon, hindi nagbabari, hindi gumagalaw, habang inyong nire-revolusyon, may problema doon sa pasok ng hangin. May problema din doon sa pasok ng boost. So generally, pumapasok lahat dito, pero pag nahigop na ng turbo, yung atmospheric pressure, ang susunod doon ay yung bigay na ng turbo papasok dito sa engine. Yun nga yung lampas doon sa atmospheric pressure at yun nga yung tinatawag na absolute pressure. Kaya kung halimbawa, sira ito, ang pagdududahan nyo, turbo, huwag. Check nyo muna, baka nga sira yung hose. Kaya tumatapon ng boost. Kaya kadalasan po, pag nagte-testing nito, tinitignan nila kung tumitigas yung hose pag nire-revolusyon. Paano nga titigas yan? Butas to. Hindi naman siya kaagad-agad makikita. Dahil ang posisyon nito ay nakapaganyan, oh. Oh, nasa bandang ilalim siya. Ito pa pala, meron din pala dito. Meron din dito. So, ang dami na pala nito, oh. So, meron dito. Meron din dito. Kaya talagang tumatapon yung boost. Tama po, yung na-scan natin kanina, na hindi gumagana yung barometric pressure, kaya nag-check po tayo dito sa labas. Mga kapatid, sana po muli ako nakatulong sa inyo sa pagdi-DIY nyo ng inyong mga sasakyan. Ito po, sa totoo lang, pwedeng pagkakitaan to ng ibang mga mekaniko, pero hindi po yan gagawin ni Autorans. At para naman sa inyo, kung meron kayong mga ganitong klaseng sasakyan, kahit hindi Mitsubishi, halos pare-parehas naman po yan, lalo na kung yan ay mga CRDI. So, ganun lang din po ang inyong gagawin. Mga kapatid, narito po ang ilang mga bumibisita sa akin dito sa Autorans. Panoorin niyo po sila. Mga kapatid, kailangan ko si Joy. Si Joy na panlinis ng aking mga kamay dahil punong-puno ng langis. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.